Mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Masasabi natin na ang isa sa mga tunay na pagsubok ng compatibility ng mag-asawa ay makikita kapag pinagsasabay nila ang trabaho at relasyon. Lalo na kung nasa iisang industriya sila. Sa mundo ng teatro, kung saan ang paglikha ng sining ay madalas sinasabayan ng maraming stress at deadlines, kailangan balansehin ang profesional at personal na buhay. Sa hapong ito, kilalanin natin ang isang artist couple who share a common passion for production work. Sa likod ng entablado, may kanya-kanya silang papel. Ang isa bilang masinop na tagaplano, ang isa naman ay puno ng malikhain at praktikal na ideya. At sa halip na maging sagabal ang maraming demands ng kanilang hanapbuhay, ang pagkakapareho ng mga interes nila ay nagsilbing daan upang sila'y mas magkaintindihan at magtulungan para sa mas matibay na samahan at mas matagumpay na mga proyekto. Kaya't huwag kayong aalis para sa ating espesyal na pre-Valentine's Day episode. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang stage and production managers na sina Joey De Guzman at Cheryl Chan De Guzman. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang isang artist couple na pinagbuklod ng kanilang pagmamahal sa teatro, sina Joey De Guzman at Cheryl Chan De Guzman. Magandang hapon, Cheryl and Joey. Welcome to the show. Welcome to Art to Art. Magandang hapon. Thank you for having us. Well, of course, dahil nga papalapit na ang Valentine's Day, this episode will celebrate both your love story and the work you do behind the scenes in theater. Bakit kayo nagingitian? Meron parang sikreto. But let's before we go into that, let's start individually. Paano kayo unang na-involve sa teatro before you became a couple? Who wants to start? Ako na. Sige. Oh, sige. Go lang. Sige, Way back talaga. Way back. More early 90s na ang nag-start ang aking theater career sa Dramatis Personae under the watch of Sir Buenvenido Boy Noriega and Lito Kasahe. Kung di ako nagkakamali, ang first production ko ay Broken Jug. Ang aking boss noon ay kasi under parang production design staff. So ang aking boss noon ay si Dwight Gaston. Siya yung
production designer ng time na yun. So, doon nag-start ang aking theater career. Doon ako unang humawak ng masking tape at brush at black na latex paint. Inabot sa akin ni Dwight. Okay. Pinturahan mo yan. Yung entablado. Wala or kang yung ibang gagawin. Okay. And then, nag-start na from there. Marami na kaming productions na ginawa. Like, ano ba yun? Broken Jug, Doll's House, Anna Kleiber, Juan Luna. Ginawa namin yan. And then, yun. Doon nag-start. Okay, doon nagsimula. Alright, okay. Cheryl, ikaw Ako naman, sa school-based muna. So, I was part of a number of theater groups in college. Tapos, yung isang, Dula, I was part of Harlequin Theater Guild, Dulaang Agno, and Dulaang Filipino. Yung Dulaang Filipino is non-teaching staff na ang nag-organize ng group. So, I was part of it. Tapos, yung director na kinukuha ng Dulaang Agno was with Gantimpala Theater Foundation. Okay. So that time, Gantimpala held workshop, a summer workshop in Lasal. So kami, a number of students in Lasal who were part of Dulaang Agno, we became scholars for that workshop. I see. And then, nagtuloy-tuloy na sa Gantimpala. And then, nakasali sa mga ibang productions din ng PETA. I see. And the rest is history. Alright. So, balita nga namin, sa Gantimpala Theater kayo unang nagkakilala? Yes. Okay. So Joey, ano yung unang impression mo kay Cheryl nung nagkakilala kayo? Babacktrack lang ako ng konti. Oh, sige. Nung natapos ang aking dramatis personae years, mga 2 years siguro, lumipat ako ng company. So, napunta, kasi nung time na yon, sina Chito Valenzuela is part din ng dramatis. And then, nag-ano sila na, baka gusto mong mag-try ng ibang theater company. Try mo to sa Gantimpala, which is, ang office nun ay nasa Met pa nung time na yun. Met. And then, ayun, nag-try ako na pumunta sa Gantimpala. And then, ang first production ko sa Gantimpala, parang yung Grethology na. Under Sir Tony Espejo. Ayun. Doon kami ngayon nagkakilala ni Cheryl. Sa Grethology na production. Okay. Nung una ko siya nakita. Pero hindi niya tinapos yung... nag-quit siya. Nag-quit ako doon eh. Okay. Pero nagkakilala na kayo? Nagkakilala na. Okay. Well, nung nakita ko siya, sabi ko, cute nito ah. Kaya lang, nung time na yun, first day of rehearsal is choreo. Inuuna muna yung choreo eh, before the blocking and everything. Ang choreographer is Tita Angie Panogan. So, siguro nakita niya na itong pwede, parehong mga maliliit na tao to eh. Ito, pinag-pair kami ngayon. Pinag-pair kayo dun sa choreo? Yes, choreo. Eh ako, well, kumakanta ako, pero huwag mo akong pasasayawin. So the next day, wala na siya. Sa production. Kasi, actually, yung kanta okay. Pinag-pair pa naman kayo. Tapos, the next day, nawala si Joey. Yeah, bakit? Okay. Dahil, okay lang yung sayaw, kaya ko pa sigurong pag-aralan. Pero may lifting. Sabi ko, bigat nito. Hindi ko kaya. Tapos, lagi akong sumasablay sa choreo dahil hirap ako sa sayaw and then lifting. So, si Tita Angie, Joey, alam mo nangyari? So, in front of everybody, wala akong ka-passion sa sayaw. So, medyo na ako, the next day, hindi na pumasok. Hindi na pumasok. Okay. Quit.
So yung unang impression ni Joey sa'yo, Cheryl, was cute nito. Pero mabigat. Okay. So Kasi Cheryl, mahilig siya naman sa chubby. I So, see. pasok. Okay. Teka, so Cheryl, ano yung unang impression mo naman kay Joey nung nagkakilala kayo? Ano ba, parang honestly, nung time na yun, siguro mas marami pa akong ibang, wala masyado. No, but yung later on na, yung doon ako, yung minsan may nagsabi sa akin na, why don't you give Joey a second look? So, oo nga. Oo. Pero yung sa first impression, okay lang, cool, barkada. Okay. Kainuman, ganyan. Nung time na umiinom pa kami. I see. So what was the turning point? How did the romance follow? Sabi ko nga, nag-quit si Joey. Hindi na kayo nagkita after that, there were several productions that we were working together. Tapos alright, parang over the years, kasi Grathology was early 90s, tama ba? 94? Right. Tapos, over the years, magkasama kami sa mga iba-ibang productions. Tapos, later on, yung sa R&J ba, we did Romeo and Juliet na PM ako, and he was sa production design kay Sir June Kasi production Pablo. manager Yes, ka, I was production manager. And And production then, design si Joey. and then later on, we did Pepe and Pilar. Pepe and Pilar na it was our entry to the Second National Theatre Festival. I was production manager, and it was the first time that we got Joey to do musical direction. I see. So mas naging close yung pagtatrabaho namin. I see. Tapos dun mas na-develop yung love niya sa akin. I see. Sige na. Okay. Well, sige na. But, yung kwento Depende niya, ba so who's telling the story? Okay. tapos ang sa akin, yung love story namin is, sabi nga, over the years kasi nakilala mo siya. Nakilala ko si Joey. Tapos, nung time nga na somebody told me na, why don't you give Joey a second look? Oo nga. Tapos may nag-invite, kasi si Joey is also a singer in a band. So that time, he was part of this band. Sabi ng isang friend namin, halika, punta tayo sa Mayrix. May tugtog sila Joey. So, galing ako sa rehearsals ng isang theater company, Dulaang Talyer. Sabi ko, sige, after rehearsals, punta ako Mayrix. Pagdating ko sa Mayrix, may girlfriend na pala siya. Hala, okay. So anyway, past that, niligawan niya ako. I was into surfing naman that time, early 2000s. Sabi niya, he was making kwento na I asked you for a date that time. Tapos sabi mo, yes. Tapos nung gabi daw na yung eve of the date, nagpainom siya sa friends niya. Tapos sabi ng isang friend namin, talaga ba? May date kayo ni Shobe? Because some people call me Shobe. Sige nga, tawagan mo. Nag-message siya, and then my reply was, oh no, I'm sorry. Nasa bus ako, papuntang La Union. So, naglasing na lang siya. Hala. And then later on, ayun na nga, sabi ko nga sa kanya, love, tingin mo talagang tayo ikaw yung binigay sa akin. Kasi after all this, tayo talaga Oo, it was meant to be. It was meant to be. And if I may share, naging, I call it Jowa anniversary. We became us March 19. Tapos I realized it was Feast of Saint Joseph. Si Joey is Joseph. Well, may mga ganon. Oo, mga coincidences na ganon. Okay. Alright. Ayun. Okay, so Joey, you've worn many hats. Actor, musician, set designer, stage manager. Cheryl, ganon ka din. Acting, stage management, production. At what point naisip ninyo na ang passion ninyo is really behind the scenes? Ako naman muna. Sige. Okay. With me, siguro later on na ito pala talaga ang gusto ko. Parang started lang din with
before I was acting, 'di ba? Sabing well, a lot of people in the performing industry, 'di ba? Almost everybody naman started as gustong umarte, gustong mag-perform. Sino ba ang hindi? 'Di ba? But well, circumstances kasi pag artista ka, you need to be always at the rehearsals. Pag yung medyo pag nagkakaedad ka na kailangan mong mas maging stable, like financially. Yes. Pag artista ka, hindi ka nakakapag multiple projects all at the same time. So, that's when I doon ako, nag-move na ako to production work kasi I may not be always present, say, dito sa rehearsals, but I make sure na if all requirements are there. So I can do like I can do theater, I can do film, I can do events medyo at the same time. Yes. True. Okay. Joey, ikaw naman. Kasi napansin ko lang nung mga times na yun na umaarte pa. Siyempre pag may mga production na kailangan mong audition. Pag di ka nakuha sa audition, goodbye. Kung ikaw nasa backstage, production, lusot lahat. Laging may trabaho. So sabi ko, mag-staff na lang ako. Sa mag-artista. Mas practical. Tsaka hindi naman pwede na itong production na to, nandun ka. Next production, andun na naman siya. Parang, wala ba kayo ibang artista? Parang ibang artista. Kung backstage, hindi ka naman nakikita. So, Okay. Tingin ko yun yung... Okay. So, para sa mga hindi nakakaalam, when you say isang stage manager at isang production manager, ano yung pagkakaiba nila? And what are the main responsibilities of these positions? Ikaw, Lab, sa stage management. Sige. Ang production management kasi, diba, you oversee the entire production, including budget. Stage management is more, mas nakafocus what's happening on stage. That's true. Okay. Kasi never naman ako nag-PM. Nag-production manager. Lang ako. Nag-SM minsan. At nag-stage design. So, ano ang stage management? Sa akin, ang stage management, ano siya? Ikaw yung, kumbaga sa barko, ikaw yung captain of the ship. Kapitan. Yes. Ikaw yung nagtitimon So, para sa akin, yun yung... And ang production manager, siya yung... Sa production na manager, sa nakikita ko sa ginagawa niya. Siya yung presidente ng kumpanya. Siya yung nagbabayad sa amin. Parang gano'n. At saka pwedeng lapitan, pwedeng mag-CA. Pwedeng mag-cash advance, wala na akong pamasahe. Yun, the joke. Ang PM sa akin, parang... siya yung nanay naman ng isang production. Kasi pag yung SM, it's all about the stage, the show. Pag PM, parang nanay yan. Pati problema minsan nung artista, hanggang sa crew, hanggang sa pantry, masyadong malawak. Yung ano niya. Mahirap talaga ang trabaho ng PM. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Actually, I know for a fact na talagang mahirap ang trabaho sa likod ng entablado. First to arrive, last to leave. Tapos talagang ikaw ay, you don't really get the glory or the applause, the acknowledgement from the audience. So medyo anyway, obviously nag-e-enjoy kayo sa production work. Kahit gaano ito kahirap. And that is because you love it. Yeah, and are very passionate about it, right? Yes. Okay. Well, that's what matters most.
Di ba? That's right. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang artist couple na sina Joey at Cheryl De Guzman. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, magtatanghal ang musical theater artist na si Gab Pangilinan ng kanyang kauna-unahang concert. Pinamagatang Gab Pangilinan in Concert. This is not a musical. Ito ay magkakaroon ng dalawang palabas sa February 14 at 15, alas 8 ng gabi sa Globe Auditorium, Maybank Performing Arts Theater, Taguig City. Kabilang sa kanyang mga panauhin sina Sheila Francisco, Vic Robinson, Kyla Rivera at Titin Villanueva. Ang concert ay sa direksyon ni Miko Angeles at musical direction ni Ronnie Fortich. Maaring bumili ng ticket sa Ticket World. Sa teatro at musika, inihahandog ng Music Artists Incorporated at Mirror Theater Studio ang A Twin Bill sa February 15, 16, 22, 23 at 28 at March 1, alas 8 ng gabi sa The Mirror Theater Studio, Kalayaan Avenue, Makati City. Binubuo ang palabas ng La Voix Humaine and one-act opera ni Francis Poulenc, kung saan tampok ang sopranong si Kay Balahadja, kasama ang concert pianist na si Rudolph Goles at ng boses, isang dramatic monologue na itatanghal ni Brigiding ng Drag Race Philippines. Ito ay sa direksyon ni Anton Juan at music direction ni Arthur Espirito. Maaring bumili ng ticket sa Ticket to Me. Samantala, inihahandog ng Local Parts, isang bagong lunsad na Ideas Exchange Hub, ang kanilang unang proyekto, ang Stage Speak, isang introduction to playwriting workshop na pinangungunahan ni Pat Valera. Isasagawa ito mula February 24 hanggang March 8 sa Sikat Studios, Tomas Morato, Quezon City. Si Valera ang creator at playwright ng mga musicals tulad ng Mula sa Buwan, Bar Boys, A New Musical at Dekada 70, The Musical. Ang Stage Speak ay binubuo ng 6 na sessions kung saan tatalakay ni Valera ang fundamentals ng teatro. Magkakaroon din ng one-on-one consultation. Para mag-register, bumisita sa Facebook page ng Local Parts o sa website na localparts.crd.co. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang mag-asawang stage and production managers na sina Joey De Guzman at Cheryl Chan De Guzman. So, before we broke for the commercial, we were talking about how difficult it is to do production work. Ang trabaho ninyo bilang set designer and production managers, hindi tulad ng karaniwang 9 to 5 jobs. Sabihin na natin gano'n, no? Paano ninyo pinapaliwanag sa mga anak ninyo ang demands ng trabaho ninyo? Have they shown any interest or curiosity about the work you do? Ako muna lang. Okay. So, kasi since they were sobrang little children, naisasama ko sila sa shoot or sa rehearsals. So, I guess them growing up, hindi na namin talaga kailangan na ma-explain kung ano yung ginagawa namin. Though, there were times lang din na they would get curious na, ay, si nanay, si tatay, laging wala. So, it was my mom taking care of them.
kasi minsan yung like we would go on yung out of town work for how many days, lagi kaming wala sa bahay, hindi kami nagkakaabot. But may ano naman yun, yung may balik din na there will be times na wala kaming gagawin like for 2 weeks or for so many number of days. So there was the very first time na we had a road trip. We had a road trip na 3-week long. Sabi ko nga, kung if we were yung 9 to 5 na yung kung gano'n ang trabaho namin, hindi natin to magagawa. And core memory yon para sa aming lahat. Sabi nga ni Joey that time, ito yung 24/7, magkakasama tayo for 21 days. And walang kapalit. Yung gano'n. So, yun ngayon, minsan they would be curious. Pag nandun lang kami sa bahay, nanay, ilang buwan ka nang nandito? Paano yung bills natin? So, relax ka lang. Sila na yung concern, no? Oo, sila na. Kaya ngayon, minsan, yung pangalan namin, si Mojo would say, parang ayoko yung ganyang trabaho ninyo. Kasi, parang hindi siya secured. Dahil nakikita nga niya kami na, hala, si nanay, si tatay, andito lang, ilang buwan na, magkakasama tayo sa bahay. Sabi niya, hindi naman ako nagre-reklamo. I love it that we're together. Pero syempre, di ba, we have bills to pay, we have ganyan-ganyan. So, mas gusto niya yung, na pag nagkatrabaho siya, yung mas secure na. Kaya I don't think, siya, magagaya sila sa amin. Okay. Saka nun lalo nung medyo maliit-liit pa sila. Dahil nga, pag nasa production work, first to in, last to out palagi. So, minsan aalis kami, tulog pa. Pagdating namin, tulog na. Ganon. Kaya, ayun, pag walang projects, di bawi-bawi lang. Binabawian namin. And every chance we get then, say that we can bring them to work, we do. Para nakikita nila kung ano yung ginagawa namin, na-appreciate nila. Hindi lang yung, si nanay, si tatay, iniiwan kami sa bahay. At saka yun din yung maganda sa mundo ng teatro is yung work atmosphere din. Medyo hindi siya gaano ka stricto. So medyo, yun nga, pwede mong dalhin yung mga anak mo sa trabaho, pwede silang, wag lang silang gumalag sa entablado, pero okay lang kung nasa backstage sila, no? Okay. Yes. Minsan pinapasali namin sa production. Yes, nag-e-extra. Alam ko yung Taong bayan ka dyan. Oo. Nangyayari din yun sa mga anak ko noon Core memory nila, nagfa-flying machine sila sa teatro. Yung tinatry nila pagkatapos ng palabas. Okay, pero bilang mag-asawa at artistic collaborators, may ground rules ba kayo para di maghalo ang personal at professional life? Halimbawa, pag uuwi na kayo, tama na, hindi na ninyo pag-uusapan ng trabaho? Or may mga bawal ba na topics sa bahay? Minsan hindi maiwasan na nabibit-bit namin sa bahay yung mga ganong na hanggang pag-uwi sa bahay na pag-uusapan namin. Wala kaming ground rules sa ganun Siguro, feeling ko din, it helps na pagdating sa bahay yung kami na lang na pag-uusapan namin, mas yung naire-release mo kung ano yung bagahe na pinanggalingan ng trabaho. As much as possible, sana. Tinatry namin na naka-detach muna para focus muna doon sa mga bata. Kaya lang, minsan, ganun. Kaya lang, bigla na lang may tatawag. Ay, may problema doon sa setup. Ganun, So, lalo na ngayon, pag may cellphone, parang kang on-call 24/7, no? Okay. So, ano ang range ng mga projects na ginagawa ninyo ngayon? We understand, Joey, you're into set fabrication and design, while Cheryl naman is more into events and production management. So, do you still get to collaborate or working more on separate projects at this point? What are your current projects now? Ako ngayon, I'm doing mga corporate setup. Booth, lahat. Staging. Work is good then.
Yes. Yes. After the... Pag corporate setup Yes. after the pandemic, biglang may boom, no? Oo. Tapos, pag may time, pag wala siyang budget sa mga production niya, wala akong choice. Kukunin ko siya. Kukunin niya ako. Bakit parang ano na siya? Package deal na? Ganun ba yun? Well, hindi naman. Like, the latest collaboration we did was for a Sandbox production last November. Tama, no? Tiny Beautiful Things. So, naghahanap ako ng set builder. Na usually si Joey yung huli kong itatap. Kasi ayoko, kasi kadalasan sasabihin, baka sinasabi ng mga one-way mo sila, diba? Nang one-way tayo. So, sabi ko, hindi naman ganun. Kasi I would have it costed by several suppliers. It just so happened that time na walang ibang makatanggap, may mataas yung iba, mas mataas. So, yun nga yung sabi ko. Schedules, hindi matanggap ng iba. So, siya that time actually, may problema siya sa schedule. Kasi may kasabay din na dalawa. Pero, sabi nga niya pag ganon, wala siyang magagawa. Oo, kasi Hindi siya makakahindi. Hindi siya makakahindi. Nakasulat yung, alam niyo, yung schedule ko eh. Oo. Ito, libre ka dito. Pwede to, ha? O, ikaw na yan. Tapos pagdating na, yung kasagsagan na nun, parang dire-diretso yun eh. So, talaga siya, bakit ba natin to ginagawa? Di ba sinabi ko na huwag tayo magsabay-sabay? Pero sabi ko nga, tatay, breathe. Malalampasan din natin to. And, Sabi ko nga eh. Sabi siya, wala namang show na hindi natatapos eh. Totoo. Okay. Diba? Ano yan eh. Pag umangat yung curtain, pababa. Eventually, this too shall pass. Yes. Exactly. Presently, I'm a PM for a Sandbox production next to Normal. We've opened February 1 and we're on all weekends of February until the 23rd. Saan? Sa Power Mac Center Spotlight in Circuit Makati. And I'm also handling Nineworks Theatricals Liwanag sa Dilim. We're opening March 7 and we'll be on for 6 weeks. Okay. Wow. So, busy ka ngayon, Shar. Medyo. Yeah. Pero we heard that sometimes you also work as show buyers. Oh, yes. Oh, okay. So can you share more about that? Kasi I'm actually curious, what got you interested into show buying, and is it financially rewarding? I tried, the very first time I tried to join a group of, a show buying group, was in Once on This Island. Yes. Nag-try lang, kasi medyo malaki yung investment if you're a sole show buyer. So we were 6 yata at that time. Tapos in terms of ROI, it was not as high as yung previous prod. Kasi siguro, anyhow. But there was may ROI naman. What pushed me into venturing into show buying, sabi ko, gusto ko may college fund for our sons. Para kung ano yung kikitain doon, itatabi lang natin. So that's what pushed me to go into show buying. Yes. Okay. So, para sa mga gustong mag-pursue ng backstage production work, ano ang masasabi ninyong top qualities na dapat meron sila? Ako? Okay. Kung gusto nyong mag-backstage work, I always tell my mentees na be a team player. Tapos, kailangan din matutong maging flexible kasi every production, iba-iba yung tao ang makakatrabaho mo. Mas pairalin ang
yung problem solving kesa fault finding para mas maging maluwat yung pagsasama. And ano lang, always be open, communicate. Laging, huwag mong itatago yung information sa sarili mo. Kailangan isi-share mo yon. Kasi pag natalisod ka at wala nang ibang nakakaalam, hindi na gugulong yung production. Totoo. Okay. Sa akin, trabaho itong ginagawa natin. So, maliit yan, stage crew ka dyan, karpintero or lahat. Ano lang, ipunin mo lang kung ano yun, mga natututunan mo. And then, ano lang, maghintay ka lang ng tamang time na lahat nung natututunan mo yun, ano mo yan may i-apply. So, magagamit siya. Ano lang, wag mong masyadong madalin. Maging pasensyoso ko lang. Kailangan mong matutunan lahat muna bago ka. Totoo. Start ka talaga sa... Kahit sa pagiging artista din, ganun din, no? There's no small role na pwede mong gampanan with all that you have, no? In order to learn and get better. Yes. Ano mo lang, maging sponge ka lang. Absorb mo lang kung ano. Tapos magagamit mo yun. Magagamit mo yun. Okay, and finally, Joey, Cheryl, as a theater couple, what's the best lesson you've learned from each other, whether sa trabaho o sa buhay? Ako muna. Sige. Natutunan ko sa kanya. Ano kasi siya kung merong definition ng PM, siya yun. Kasi yung PM, dapat coolness ka, steady ka. Huwag kang magpapanik kasi dapat ikaw yung kasi ikaw yung head. So, dapat hindi nakikita, kahit nagkakagulo na sa backstage, at dapat kalmado lang. Yun yung natutunan ko sa kanya. Kasi, ngayon, parang medyo kinokopya ko na. Kahit hindi ako PM. Kasi medyo, punk rock kasi ako yung masyado kong speed up, masyado kong, masyado kong, So, dapat matuto kang kung kumalma, maghuminga, yun yung tingin kong sigurong natutulog sa Okay. Cheryl, ikaw naman. Ako, mas dahil kay Joey, mas naging ako understanding. Kasi ito personal sa kumbaga buhay-bahay. May time noon siguro dahil pandemic din at maraming maingay sa utak ko. Parang yung we had to let go of our kasambahay kasi sinusweldohan namin siya. Kami wala ngang pumapasok kasi lalo na di ba, in our industry that time, wala talaga. Nawala talaga. Oo. So may time na bakit ako ang naghuhugas ng pinagkainan? Yung ganyan, parang nagbibilang ako ng mga ginagawa. Tapos ngayon ko na-realize na na ako ngayon, okay ako na nasa bahay lang ako to take care of them. Dahil kay Joey, I would want to be a better person. And I feel I am a better person because of him. Wow. Na ang importante, yung love. Yes. Diba? Hindi yung, ayun. Oo naman. Okay. Oo naman. And I can see that with the two of you. So there is that great love. So maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aming programa sa hapong ito. And Cheryl, Joey, and of course, advance Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. And of course, we wish you both more success in both, of course, your shared and individual endeavors. Thank you very much. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.